Yo yo yo, what's up? What's up? Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe, alam nyo na, love you. Para sa mga hindi naman, mas alam nyo na, fuck you. Okay, Happy New Year sa inyo lahat. Guys, eto nga, bagong upload pa New Year sa atin ni Enigma. Pinakainaabangan sa lahat, Tipsy D versus Mot nung Ahon 16. So, isang beses ko pa lang ito napapanood. Siyempre, nung kaka-upload, pinanood ko agad. Pero, alam mo yun, New Year, nag-celebrate, tapos wala sa focus. Ngayon ko lang to talaga papanoorin ng talagang nakatutok ako. So, mahihimay natin siya. Siyempre, alam ko lang sino panalo, si Mot. Kasi dami ng spoilers din na lumabas. Pero, panoorin natin kung sino ba talaga yung panalo rito sa laban na to. Siyempre, game. Wag natin patagalin pa. Tuloy-tuloy na to. New Year, try ko mag-upload, maging consistent sa pag-battle review, tapos babalikan din natin yung mga ibang hindi natin napanood before. Manonood din tayo ng mga classic matches. Try nyo mag-comment kung ano sa tingin nyo yung gusto nyo mapanood na i-breakdown natin. Gawa natin ng video reaction. Pero huwag natin patagalin pa, let's go! Excited na laptop. Undefeated pero papabapan at mahanapan natin ng paraan yan. Stage, good luck. Para sa huling laban natin yung gabi. Para sa inyo, pagpapalik, Shoutouts. Rapolo. Lahat ng representative suporta. Ang banat, 2 minuto. Team CD, pakibaba yung mga camera. Yo, dinig! Yo! Tipsy D versus Ginoo sa aking kanan. Magpakilala ka! Sino nga ba to? God damn it! Baliktaran! Ayos balik pinanggalingan. Mukhang kay Phoebe walang pinatunguhan. Dito nanliligaw ka ata. Teka, akala ko ba nakikinig? Sabi ko walang pinatunguhan. Balik pinanggalingan. Damit baliktaran. Naliligaw ka ata! Solid intro from Tipsy D. Ginamit niya agad yung pagsalang ni Mot sa PSP, no? Kasi huling mga laban ni Mot galing nga siya sa ibang liga, yung pangil sa pangil ni Phoebus. Tapos ang ganda nun ng mga layerings niya kagad dito sa intro, yung pag namaligdo ka, yung pag naliligaw ka, kailangan mo baliktad ng damit. Nagamit niya kagad yun. Double meaning sa mga sinabi niya na ang galing nga si Mot sa PSP, tapos bumalik siya rito sa flip top, naliligaw yata siya. Tapos nanliligaw, courting, tapos goddammit, damit. Ganda nun. Tuloy natin. Di ba taga doon ka sa may liga na pag nag-host ay pahinto-hinto? Oh, anong pakiramdam na ma-introduce ka ng hindi sinto-sinto? Ghostwriter ka raw sa kabilang liga. Ikaw daw sumulat ng badoy nyo na intro. Noong una, di ako naniniwala na makakaya mong gawin. Hanggang sa naisip ko, yung let's go pangil, let's go, ay let's go pangil, let's go, kahit pabalik na rin! Hindi ko alam yun. Hindi ko alam yung si Mot yung sumulat ng intro ng PSP. Ang alam ko si Don Pao. O yung kanta yung sinulat ni Don Pao. Hindi ko, ngayon ko lang nalaman yun Pero ang ganda ng simula dito ni Tipsy D. Lakas agad. Expected mo na malakas talaga si Tipsy D. Tuloy natin. Gago, wag mo akong babalik na rin. Ipinagsigawan pang inatrasan ko siya sa harap ng mga tao na para bang ako pa ang hindi pa nakakaranas ng talo. Di ba? Bakit ako aatras? Hindi naman ako undefeated. Wala rin akong title. Kita nyo ba yung difference?
Sinungaling! Mas may bayag pa sa'yo nung undefeated si Sequence! Gusto Sequence, yung isang battle MC na undefeated, 4-0 yata yun, tapos kinalaban niya si Tipsy D nung pandemic, quarantine battles. Yun yung unang balik yata ni Tipsy D nang matagal na siyang di bumatel, tapos tinalo niya yun si Sequence. undefeated si Sequence! Gusto mo pala akong makalaban? Eh bakit di mo ko hinarap nung quarantine? Ngipin sa ito, gusto, ngipin Tipsy, ayaw. Oh, Ganda, nakapag-comedy rin si Tipsy D dito. Solid yung ano niya, yung umpisa niya rito, sunod-sunod. Tapos nagamit niya agad na angle yung pagsali ni Mot sa PSP. Well, expected na naman yun. Tapos yung baliktara na style ni Mot, na-relate niya dun sa baliktara ng damit, ng liligaw. Tapos yung let's go pangi, let's go. Naiko-connect niya lahat. Ganda. eh di na po ko sa kasinungalingan! Kung sa bagay, pandemic nga pala, pag may corona, inaalagaan! Double meaning na naman. Coronavirus. Tapos corona kasi nga may titulo to si Mot na champion. Inaalagaan. So, maingat si Mot sa title niya. Ayaw niyang matalo. Kumbaga, parang ginagamit ni Tipsy D yung pagiging duwag ni Mot. Nakalabanin siya before. Tapos, inaalagaan! Tapos, sinabihan mo pa si Apex na pagkasuntok, tatakbo siya ka mga asar. Gago, pati sa pagbibintang, baliktaran, kaya sarili ang sapul. Eh bakit nung kinall-out mo ko kay Sayad, bigla kang nagtago sa Liga ng Gasol? O ngayon, nandito na ako sa harap mo, ano? Ahon game! Higante laban sa Unano na naman malamang ang bida sa senaryong ito. Buti na lang baliktaran ang kaganapan nitong ating tagpo. Sana una pa lang iyong natunugan na sa marka ng iyong noo. Sa senaryong ito, si Gulayat naman may kalasag, tirador at bato. Sana malinaw detalye nakuha mensahe ng gusto kong ipabatid. Saluhin mo atake ng puwersa kung doble maharang manay tatawid. Panoorin kung paano tumalsik ang Unano sa tugatog ng himpapawid. Ngayong higante na ang may estilo ng apo ni David. Nagmalazen look si Tipsy D dito. Apo ni David. Pero different scenario. Ipinanggap niya na siya si Goliath. Tapos si Mot si David, no. Tapos pinamukha ni Tipsy D na si Goliath yung mananalo sa laban na yan. Ganda, wala na masyadong double meaning. Tapos rekta lahat kay Mot yung atake. Ganda rin na ginamit niya yung style ni Zenlook dito. Tahimik! Meron akong nakita. Isang bisita. Tagaktakang pawis sa kagubatang konkreto, puno ng kahayupan ng pabrika. Huwag nang kumontra sa bales ng mga elemento sa patibong ay naakit ka. Kita naman sa mga senyales, hindi ka pa perpekto, hahatakin ka ng makina. Mga hilaw mong materyales, lalamunin sa proseso, ito'y aking industriya! Kaya paano sang ang amoy kung sa pagkalunod ay naabo, kung pag-ahon niya sa dagat ang apoy, umuulan naman ng palaso. Ano? Oo, yun ay Emar at Lucas. Left field ginamit pang lunas sa baliktaran niyang salita. Pero sa akin kabilaan, overpower na yung sa kanan, kaya akala nag-cheat pag nangaliwa. O ano? Ganda rin, sayang lang hindi masyado nag-pay off yung MR Industria niya na para sa akin parang hindi lang ganun ka-solid na nag-landing yung pag niya kay MR Industria. Siguro yung sa rhyming, yung huli, yung Industria, tapos parang awkward or wala sa tamang momentum, kaya hindi masyado nag-landing. Pero yung Zenlook niya, solid yung Zenlook niya ron. Masyado bang niyabangan yung bata? Bakit? Matanda na ba ako para magpabibo?
Matatawag pa bang veteranong overrated kung epektibo pa rin gamit yung underrated na estilo? Anong akala nyo, makikipagkaibigan ako dito? Hindi, no? Sapat lang may isang repa na sinyo, kahit magkaiba kami ng prinsipyo, nasa pasarapan na ako ng buhay, pero kung usapang pagalingan, mananatili ako dito! Yun yung pinapanood ko kagabi. Ito yung tumatak sa akin na linya ni Tipsy D. Ang ganda nun, ng pagkakasabi niya nun. Yun nga, yung sinabi ni Sinyo before na sumikat, di ba? Yung nasa pagalingan ka pa rin, nasa pasarapan na ako ng buhay. So, inulit yun ni Tipsy D. Pero ang sinasabi dito ni Tipsy D, kung usapang pagalingan, mananatili siya dyan. So, kahit nasa pasarapan na rin siya ng buhay, magkaiba sila ng prinsipyo ni Sinyo, ibahin daw siya kay Sinyo kasi kung pagalingan, di siya magpapadaig, di siya magpapadarag. Ganda nun. So, wala siyang pake sa basta hindi siya papaduro kahit kanino. Ang ganda rin na parang si Tipsy din na yung veterano rito, kino-consider na veterano rito kasi dati siya yung super rookie eh. Tapos kalaban niya ngayon si Mot, yung super rookie din before. Pero mas veterano siya rito kay Mot eh. Pinapaalala ko lang, ito'y liga ng pahusayan, walang pabo-pabo rito. Tangina, tignan yung itsura, round 1 pa lang mukhang gusto nang ipabito. Malas mo, wala si Pibos dito! Ganda rin ng ender niya. Siguro dapat huminto na siya, gusto na magpa-veto, no? Nagyawa na kasi kagad yung crowd dun eh. Setup pa lang eh. Wala pa yung punchline na malas mo, wala pa si Phoebus dito. Dapat di niya na sinama yun eh. Pero ang ganda ng round 1 ni Tipsy D. Solid lahat. Except dun, yung sa akin lang yung kay MR Industria na paggaya niya parang wala sa momentum or hindi lang ganun ka nag-pay off or nag-landing. Pero overall, ang ganda. Angles, kumpleto rin yung elements. Nag-flow din siya dito. May comedy rin. Lakas ng round 1 ni Tipsy D. Tingnan natin yung round 1 ni Mot. Yow! Yow! Rinig! Malinaw! Gang! Daming gustong makituos. Laman ako ng hamunan. Kinukulit nila si boss na gusto ko matalo yan. Dinadarag nyo si Mot na yung postura humble lang. Di nga ako umaasta na Diyos, ang gusto ko yung tao lang. Pero alam kong nanggigigil na yan. Sa dami nang nag-aakala ngayon ako maiisahan. Yung poster ng ahon, di nyo ba naiispatan? Kung wala yung pari ng tugma, paano ako mabibinyagan? Oo, hiniling, parang dasal. Hindi na set nung tumagal. Nagkasakit yung ghetto priest, ang pumalit yung may kapal. Puta, ang laki ng chick! Parang chubby lang na hoe. Ito'y breathtaking nga na show. Nakikipag-ubusan ng hangin laban sa mukhang laging nakablow. Okay. Intro ni Mot, solid din. Siguro yung first 8 lines niya, hindi lang super nakadirekta kay Tipsy D. More in general sa lahat ng gustong maghamon sa kanya, no? Kasi in-explain niya pa yung sarili niya na dapat si Looney nga nagkasakit lang. Ganda. Ganda ng intro din dito ni Mot. Kuha niya rin kagad yung crowd. Tuloy natin. Hindi. Pero sabi nila, alanganin daw. Pues di ako magpapadarag, iho. Ano ba advantage niyan, yung mga rich na estilo? Ako simple bumitaw, sumasapak yung maiksi ko. Kung gusto mo ng punchline count, tarabakbakan tayo rito. Palalawlawin ko yung pisngi mo. Hanggang sa huling round, ito'y Pacquiao kay Margarito. Ito ba yung mahilig manlait ng height dito? Tas ine-expand para sa scoring mula kay Sequence, Poison, M-Site. Talagang nilait niya ng all-in. Pag may nag-i-standout na pandak, tingin mo agad doon, annoying. Baka nai-intimidate ka lang ganyan pag ang laki mong bonjing. Ayos din kasi merong yung sinabi ni Tipsy D sa round 1 niya, yung nilait niya rin yung pagiging pandak ni Mot eh. Ginawa niyang comparison, di ba, yung Goliath tsaka David, tas nagmalazen look siya dun. Tas ngayon si Mot parang sa lines ni Mot nagmukhang rebat dahil sa angle na yun ni Tipsy D, dahil nga
Sinasabi nga ni Mot na ito ba yung mahilig manlait na mga pandak, ganyan-ganyan. Tas malaki kang bonjing. Ganda, parang nagmukhang rebat yung sulat. Ano kung ang ganyan pag ang laki mong bonjing? Ano kung mas malaki to sa akin, ako'y di nababahala. Ubusan ng hangin, malaaden, talagang di magpapabata. Tangawag ka tumingin sa iksi tsaka sa haba. Kasi di man umabot sa pisngi, tangina sa leegang tama. Okay, ni reference dito ni Mot, di magpapabata, Aden. Si Aden, player siya ni Jordan Banayad, yung sa Banayad Play, Bump, sa basketball yun, mga dumadayo sa pustahan, 1-on-1, 2-on-2. Si Aden yung parang star player niya na bata na matigas sa 1-on-1, di magpapabata kahit kanino. Tapos yung leg ang tama, si Jordan Banayad din yata yung nagpauso nun Ganda rin na gamit ni Mot dito yun. Kung hindi man umabot sa pisngi, kasi nga maliit siya, tapos matangkad si Tipsy D. Sa leg yung tama. Leg yung tama yung lagi sinasabi ni Jordan Banayad. Shout out, Bump, let's go! Kasi isa lang tong malaking mamon. Matigas lang to kunyari. Nung kinall out niya ako noon, halatang supot pag-uugali. Kasi nung nagsalubong, biglang may punto ng pagbawi. Para sa hype lang, tol, nakayuko pa ng bumati. Hoy, pisngi, wag mo ko idaan sa mga peke mong ngiti. Manindigan ka sa pagsagi, dapat yung ego mo tuli. At yung body bag mong sinasabi ay isipin mo uli. Kung ako yung pagkakasyahin, ba't ikaw yung tumutupi? Okay, maganda rin yung ni Mot. Parehas sila na may ganong angle, yung about sa paghahamonan, tapos pag-aatras dun sa mga hamon nila before sa isa't isa. Ina-explain nila yung sarili nila. Parehas sila may ganong angle. Yung kay Mot, ganda rin ang pagkaka-create niya ng mga lines na umikot doon. Ni-reference niya nga yung sinabi ni Tipsy D sa kanya, nakasya pa siya sa body bag nung laban ni Tipsy D tsaka M-Zyte. Tapos sinabi ni Mot kung maluwag pa, pati ikaw yung tumutupi. Ganda nun, tumutupi. Parang pwedeng ibig sabihin din nun, umaatras or naduduwag. Tapos tumutupi yung para mapagkasya mo yung sarili mo dun sa sa isang bagay, or dun nga sa body bag. Ano sasabihin yung tumutupi? Ano sasabihin mo ngayon? Yung PSP ng scam? Well, labas yun sa konsensya ko. Basta kahit saan gumigera to. Ikaw nag-iba eksena mo. Biglang na-raid sa pasugalan, illegal din pinera mo. Pero nagparapol ka lang ng sasakyan, ako sinugal ko, karera ko. Ganda. Siguro mas malakas yung ganong angle, yung ganong line ni Mot. Kung meron talagang sinabi si Tipsy D, about sa pagsascam ng PSP nung round 1 niya. Pero wala naman sinabi si Tipsy D. Ang sinabi lang Tipsy D, yun nga, sumalang si Mot sa PSP. Ganda. Yung dito ni Mot, pagkaka-construct niya. Yung pagkaka-relate niya rin sa mga bagay-bagay, ang ganda. Yun nga. Ano sinabi niya? Yung na-raid niya kasi talaga si Tipsy D before ng mga police. Kasi nagpa-raffle siya ng illegal yata yun. And then, yun yung sinasabi ni Mot dito. Tapos sinugal niya yung karera niya. Or yung career niya rin. Kasi nga, sumali siya sa PSP na ang daming controversies. Ganda. Kaya wag mo kumpara yung mga baho natin recently. Pumasok lang ako ng PSP, ikaw pinasok ka ng PNP. Tangina, paldo na sana. Kaso yung mga kwarta niya na hold. Pagkor nga naman yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At Pagkor, okay, alam naman natin yung pagkor, di ba? Yung sa mga gambling. Tapos yung space core yung sa laro, sa ML, yun yung mga bumubuhat ng game. Talagang inaagawan ng gold lane, sa ML din yun. Man yung kasama, talagang aagawan ka ng gold. At yun din yung mga panahong hiningi kita subalit mas piniling lumugar.
Todo iwas kasi issue niya mainit popular. Sige, konekta mo kay Pibus mga tira mo. Total, pareho lang hindi makita nung nasira sa sugal. Pero makalipas ang ilang taon, bumalik yung Tipsy D na classic. Habang yung PSP ko tragic, napa-call out aba magic. Biglang nagbuhat bangko nung ako na yung nasa hot seat. Pero di ako tumanggi kay Arik. Wala akong balak magpahulas, handa akong sumabay sa tungga. Kahit sariwa mga sugat, mga galos at pasak malubha. Handa akong humarap sa kutya. Samantalang yung daga na mutla, hinanapan muna ako ng butas bago lumabas sa lungga. Galing ni Mot sa mga sa pag-connect ng lines. Tsaka nga malinaw yung storytelling niya, no? Yung kung paano niya kung ano nga yung kwento sa mga nangyari before. Siguro hindi naman siya general knowledge. Yun nga, yung time pala na na-read si Tipsy D, yun din yung time na i-set yung laban dapat nila, no? Hindi naman kung totoo, pero parang totoo eh. So, tuloy natin. Sa flip-top ako nakilala. Sa flip-top din ako malalahos. Yan ang drama niyang binida bago niya pa ako nun hamunin. Nung napansin niyang humihina, tsaka lang naisipan na habulin. Kaso kumagat sa pain yung daga, kala niya easy na talunin. Pwes kung sa PSP ako nasira, sa flip-top ko aayusin. Ganda ng round 1 din ni Mot dito. Parehas maganda yung round 1 nila. Para sa akin, solid yun, pareho. Yung mga round na panalo lahat eh. Hirap mag-decide. Siguro kung para sa akin, personal preference ko, round 1 kay Mot ako dito. Mas marami lang siya. Yung kay Tipsy D, okay din, malakas din yun ha. Dikit lang to. Pero kung ba't ko binoto si Mot, kasi siguro may times lang si Tipsy D na medyo mahaba ng konti yung setup. Tapos yun nga, yung kay MR Industria na paggaya niya, di ko lang natripan. Yung ender niya, medyo hindi rin ganong kalakas kasi nga dapat nag-stop na siya dun sa sa veto na part. Hindi niya na tinuloy dahil naghiyawan na kagad dun yung crowd eh. Tapos dito naman kay Mot, ang lakas ng mga huli niyang pinagsasabi, no? Talagang pamatay yung suntok na ender niya rin. Sa flip top ko ayusin ko pa, kumbaga parang redemption arc niya yan. Yun na yung ano niya. Diyan niya i-redeem sarili niya. Tapos nare-relate niya rin lahat kay Tipsy D. Ganda. Para sa akin, lamang sa punchline at bigat yung kay Mot. Pero parehas sila ng mga ganda ng angle, delivery, kompleto yung elements. Halatang parehas na heavyweight tong mga to. So, konting-konti Mot ako round 1. Panoorin natin round 2. Tangina. Tanginang kabaklaan yan. Dapat dito pinapakantot ng sobrang gory. Sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip-top nagsosorry. Yo! Raffle na naman. Para sa kaalaman ng lahat, hinarap ko yung kaso ko, di ko tinakasan. Nagbago na ako ng buhay, katunayan. Maganda na nga yung buhay ko ngayon eh. Kasi matagal ko na yung nalampasan. Patunay lang na pwede nyo akong ikulong sa selda pero di nyo ako makukulong sa nakaraan. At Ayos. May pre-med na rebat si Tipsy D as expected kasi nga laging ina-angle sa kanya yun eh, yung na-read siya. Pero ang ganda ng una niyang rebat, yung sa PSP gumawa ng kasalanan, sa flip-top nagsusorry. Tuloy natin. alam nyo ba kung bakit At alam nyo ba kung bakit nasabi ni Mot na inatrasan siya ni Tipsy D?
Kasi kinakasa yung battle namin sa kauna-unahang event sa PSP. Sa ligang kapatid niya yung hari sa monarchy at isa siya sa royalty, nagalit siya kasi hindi ko pinagpalit sa talent fee yung loyalty. Tangina mo, ang dali mong napapayag na yung laban natin dun ganapin, ha? Na dito naman inumpisahang pinalalim, kakabaliktaran mo yung wag piratahin, suportahan, ginawa mong wag suportahan, piratahin. Ganda, parehas silang may mga storya na sinasabi dito, no? Na hindi nga general knowledge. So, dapat pala dun sa PSP, maglalaban si Tipsy D at Mot. Yun yung sinasabi ni Tipsy D dito, hindi ko alam kung totoo. Tapos, yun yan, nagamit niya rin yung baliktaran na style ni Mot na ang galing nga kasi yung suportahan, wag piratahin, naging wag suportahan, piratahin. Kasi nga, dun gusto manyari ni Mot yung laban nila, no? So, hindi sa flip top. Pero hindi pagpapalit Tipsy D yung loyalty niya, boy! Flip top lang sa kalam. Samantalang real talk, pinagmukha ka lang namang puta. For entertainment, kapalit ng pinangako niyang dream. Ginamit ka lang for engagement, tapos di ka binigyan ng ring. Tangina, sakit. Tapos yung TF nila ni 60, tig 50. Kasi pinaghatian ng mga gago. Akala ko ba puso ng kampyon? Ba't may insurance ka sa talo? Gago! Di malinaw, takot ka palang mawalan. Kaya pala nagbabalik yung sumuporta sa kawatan na alarma at kinabahan kasi taguyod pa rin yung flip top at hindi siya kawalan. Gandang punto nun. Di ko rin alam na, di ba natanggap ni Mot yung championship ring niya ba yun? Kasi ginamit lang daw siyang for engagement, tas wala siyang ring. Tas naghati rin sila ni Sixth Street dun sa sa TF ba o sa championship prize. Yun yung sinasabi ni Tipsy Devito. Yun nga, tumaguyod pa rin yung flip top. Syempre, usbong pa rin. Kahit wala si Mot, ang daming malalakas na bago, hindi naman humina yung flip top, solid pa rin. Hindi siya kawalan! Real talk! Pinakabatang kampyon! Yan ang panay bukang bibig. Naging meta kasi bata, lahat ng gawin nakakabilib. Di pwedeng panabong tong henyo. Itong henyo, pinang-champion niya yun kay Sur. Tapos lahat kayo napahanga. Si Apex pinalabas niyang may iniwang anak. Walang kumwestiyon kasi di nagsisinungaling ang bata. Tapos ngayon sinisisi mo yung PSP dahil hindi ka na gusto ng mga tao? Gago, mukha kang tanga. Nagising lang sila na hindi ka espesyal kasi matanda ka na. Bakit mo ginawang sandata yung edad? Alam mo naman na tumatakbong oras ang magtatapos sa'yo. Anong pakiramdam na dumating na yung pinakahihintay mong oras, kaso yung oras hindi pabor sa'yo? Malabong oras ay huminto! Malabong oras ay huminto! At kung hindi ka bilib na oras ang iyong kinakalaban, na taon lang ba ng oras ay ginto tapos di ako kinakalawang? Ganda ng mga pinupunto rito ni Tipsy D, no? Pero wala pa yung sobrang solid na haymaker talaga. Kagaya nung round 1 niya ng mga binitawan. Tapos parang narinig ko na yun yung ginto, hindi kinakalawang. Parang sinabi na ni Shay yun. Yung ganong linya, hindi kinakalawang. Pero yun, ganda ng mga pinupunto niya rito. Kaya wag mo akong yabangan sa mga nagawa mo sa edad mo. Gago! Ba't hindi mo rin to gawin sa edad ko? Malabo! Kita naman sa mga nirereklamo niya lately. Iniiyak niya yung pagbuhat ng mga tao ngayong di na siya bine-baby. Kaya naman you won't get any favor. Palakol sa yung dibdib. Intensive labor. Ibubuka ko yung ribcage parang pinipilit kong buksan yung elevator. Akin na yung baga. Talagang bros ko hahatakin.
Shit! Ngayon tayo mag-ubusan ng hangin! Akin na yung atay, bato, lapay, ubos yan. Before you know, it was all gone. Oo, hindi ako musician, pero sanay akong humawak ng organ. Sabay-sabay kong gigilingin. Pero teka, ano yung tumitibok doon? Muntik pang hindi ma-notice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bopis! Puso ng kampyon. May sound effects talaga eh. Pero grabe yung imagery talaga na ito ng Tipsy D. Solid siya pag nagbibitaw siya ng mga, nagde-deliver siya ng mga lines, tas with gestures pa, or with actions. Talagang may imagine mo yung ginagawa niya eh. Or yung gusto niyang iparating eh. Tumitibok doon. Muntik pang hindi ma-notice. Akin na yung puso ng kampyon. Kompleto na yung bopis! Pagkatapos, tatahiin ko yung katawan mo na parang walang nangyari. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Yung parang hindi naglanding yun. Ano yun? Gusto sa autopsy, kinamatay mo, autopsy? Parang hindi ko lang masyadong na ano yun. Hindi ko lang masyadong nakuha yun. Mukhang ganun din yung crowd kasi parang wala nag-react eh. Pero hindi yun modesty. Gusto ko lang madiskubre sa autopsy na ang kinamatay mo ay autopsy! At di pa tapos ang nasusulat. Budhi ko mas maitim pa sa duhat. Bubutasin ko yung peklat mo sa noo tapos kaantutin ko yung sugat. May peklat nga sa noo si Mot. Nagagamit din sa kanya sa mga laban niya yung dati. Yung peklat niya. I'ma fuck your brains out sa mukha mo na matinding tagaktakan. Durug-durug na utak sa iyong maskara hanggang maging dinakdakan. Tinira mo pa si Mangi na buraot sa inuman, pwes ibahin mo si Tipsy. Ikaw mismo ang inaalay kong pulutan, madali pa sa easy. Bopis, dinakdakan, pulutan. Okay. Tapos yun nga, yung beef yata ni Mot dati kay Haring Mangi. Hindi ko masyadong sure yung mga specific details nun. Pero may issue ng ganun si Mot. Round 2 ni Tipsy D. Okay din yung part lang ng sa autopsy yung medyo wala siyang nakuhang reaction. Siguro yung napansin ko rin is yung yun nga, yung imagery ang ganda. Yung huli niyang scheme dito, yung pinatay niya si Mot, kinuha niya yung mga body parts, yung organ, tapos ginawa niyang pulutan. Ano pa ba? Hindi lang din ganun ka solid yung mga, siguro yung talagang haymaker na punchline niya dun sa mga unang part ng round 2 niya, yung inano niya sa yung pagiging bata ni Mot, tapos ngayon tumanda na siya, yung part lang na yun, hindi lang ganun ka solid, wala lang masyadong nag-landing na talagang solid na suntok. Pero ang ganda pa rin ng mga ano niya, ng mga naisip niya ritong schemes, angles, pati yung kung paano niya pinaparating sa crowd yung mga gusto niyang i-imagery. Panoorin natin yung round 2 ni Mot. Tapos ang ganda rin ng mga rebat niya, tsaka yung mga pre-med niya ni Tipsy D. Lakas. Sabi niya, wala daw sing-sing. PSP. Wes, ano pang paki ko sa kanila? Kami lang ni Boss Arik nakakaalam kung ba't dito pa rin ako nakatira. Kaya kahit mag-imbento ka pa dyan o magkwento ng iba, hindi pa rin ako naban kahit baliktarin mo pa. Hindi, lakas. Mukhang pre-med din yun, no? Yung, kasi alam ni Mot na may i-angle sa kanyang ganun nga about sa pag-ano niya sa PSP. Naban, kahit baliktarin mo pa. Naban. Yan na si Mot. Talaga ni Tips. Baliktarin mo pa.
Hindi, lakas talaga ni Tips. Muntik na akong mauga. Kaso yung delivery ang cringe, parang iiyak kung tumula. Yung bago mong branding, parang di naman tugma. Puta, uncrowned king, tapos Queen Yasmin yung mukha. Eh, Queen Yasmin. Kumukha nga ni Tipsy D, no? Uncrowned King, tapos Queen Yasmin yung mukha. Kupal eh. Pero yung titulong wala, wag mong masyadong finifeel. Alcoholic pa rin dapat yung persona at appeal. Lasinggero na imahe, puro toma chinichir. Puta, sakto din sa ngipin, mukhang sumobra yung vinir. Ano, ngipin na naman, walang kasawaan. Di na bago yan sa eyesight. Ulul, ayaw mo lang ng usapang ngipin kasi nauungkat yung line bite. Kasi nga magnanakaw to na rapper. Pansin niya rin pagkat feeling ko ako'y holdapper sa tuwing binibigay niyo ang lahat. Wow, ang talino. Kaso lang nabisto. Kasi ginamit na nilang seta dun sa World War kung saan judge ka pa mismo. Yan. Kakahaw ironic mong nalalaman, naging ironic din galawan. Isipin mo, judge ka dun sa laban. Ikaw yung nakatutok sa lanseta tsaka mo ninakawan. Pero marami pang problema. Marami rin pruweba. Tulad yung laban niya kay BR dun sa fake choke na iskema. Nalunok pa rin gawin kahit yung spit may kapareha. Kasi yung wordplay na nasa mid, yun ay dinura ko na kay Krega. Di ba? Sino nakakatanda, di ba? Ano? Di mo na makakaila, tuboy, mga pagnanakaw mo, tukoy. Ginamit mo yung nasa mid, may nakaalala patuloy. Kahit nga sa laban namin, dun sa Sunday, pinasaya, ginamit pa yung siso at mataba. Puta, grabe talaga. Yun ay iconic line ni Looney, wag mo kami gawing tanga. Tangina Tipsy, iba ka. Sa akin, ABS-CBN line lang yung binibintang nila. Ikaw nagnakaw talaga, tas sa GMA mo dinala. Ano lang, yung nakaw angle lang para sa akin kay Tipsy D. Ano na siya eh, hindi na siya ganun ka-effective kasi ang tagal na nga ginagamit sa kanya, na-address na siya ni Looney, dun sumikat yung nakaw angle talaga against kay Tipsy D. Tapos ang dami na rin, halos lahat yata ng laban niya, inaano sa kanya yun, ina-angle na sa kanya. Tapos yun nga, parang meron na rin siya mga pre-med na, or parang nirebat niya na rin yun before sa mga previous na laban niya. So kumbaga para sa akin hindi lang siya super effective gamitin against sa kanya dahil nga masyado ng overused. Kumbaga kung gagamitin mo dapat sobrang creative or sobrang ganda ng mga punchlines na magiging ending mo dun eh, no? Parang siyang mga Bisaya jokes na na nagiging overused na ngayon. Pero tingnan natin, baka hindi pa tapos si Mot. Puro kopya pa nagata sa GMA mo dinala. Puro kopya pa rin ang content kahit kinukundi na. Iniiba niya lang ng konti, tas pinagkukumbina. Oo, Tips, sige na. Magaling ka gumawa ng scheme na papabilib mo sila. Nahuhulaan agad yung parating at mga gagawing salita. Pero parang kanta, pag pamilyar, mabilis mag-sync sa iba. Talagang sasabay ang mga yan kasi parang narinig na nila. Kasi parang narinig na nila. Namihasang kawatan, mapapinoy o banyaga. Ipahiya sa harapan at i-expose yan sa masa. Ito ba yung nuklear ng Bataan? Pwes na parito yung dasma. Kung malamarkos ka sa nakawan, ako si Kiko Barsaga. Oo, malamarkos ka nga halos, ang tigas din ang mukha mo. Paano di rin sumasakto, kapisngi mo si Sandro? Abusado. Sobrang daming inagawan, mga ideya at entity. Pang-uumit niya na galawan, dinangayan mystery. Magnanakaw sa larangan niya ng kanyang identity. Nakadikit na sa pangalan, kinikilalang Tipsy D. Oo, Thief. Magnanakaw. Tipsy D. Parang ngayon lang nagamit kay Tipsy D yun. Kadalasan kasi tip CD. Yung parang tip, yung magbibigay ng tip. Ngayon, thief kasi nga magnanakaw. Tapos meron din siyang mga politician bars dito, no? Kiko Barzaga, yun nga kasi taga-Cavite rin si Mot. Tapos Marcos, Bongbong, tapos yung kapisngi niya si Sandro, yung anak ni Bongbong.
malaking pisngi, Montibo. Kamukha nga ni Tipsy D ka or kahawig. Yan lang. Medyo ano lang si Mot yung iba niyang angle nung una. Yung about sa knockout angle, yung hindi lang ganun ka-solid. Tapos dito medyo okay na. Tingnan natin yung magiging ender dito ni Mot. Na sa pangalan kinikilalang Tipsy D. Oo, Tipsy D. Na undefeated din noon pero sa tournament takot. Nung nagkatalo, tsaka lang sa isa buhay lumahok. Long hair pa siya noon kaso di umubras sa panot. Hanggang sa may dumating na Mot. Walang talo kampyonato baguhan na naghakot. Kaya kung ba't gusto mo kong sirain, alam na agad yung sagot. Kasi nakikita mo sa akin yung mga di mo naabot. O Next. kaya mo kong masiraan. Pabor sa'yo, mas mangibabaw. Kasi huli kong mga laban, sa ibang liga pa dumalaw. Maaangkin mo tong tahanan na parang di ako kahalaw. Pero yung titulo, sa pangalan yun ang di mo mananakaw. Ganda na naman ng dalawang punchline ni Mot dito nung dulo. Parang nahatak or yun yung humabol sa mga ano niya, laylay niyang umpisa hanggang gitna eh. Para sa akin, sobrang dikit na naman netong round 2. Pero bigay ko to kay Tipsy D. Mas natripan ko yung round 2 ni Tipsy D kaysa kay Mot. Si Mot, di ko na may kakount yung medyo nawala siya, hindi naman siya choke. Nabawi niya naman agad or nahabol niya agad. Yung ano niya lang, knockout angles, tapos yun nga, yung politician bars niya, para lang i-ano niya na naman yung knockout ni Tipsy D. Mapasok niya yung Thief CD. Ano pa ba? Ito yung dulo niya yung parang naghabol lang yung humatak dun sa ano niya eh. Sa round 2 niya pero kulang pa compared sa round 2 ni Tipsy D para sa akin. Kay Tipsy D yun nga, medyo mahaba na naman yung setup pero ang ganda ng mga ano niya, ng mga pinunto niya. Para sa akin tumatak din yun. Lalo yung sa Bopis din, ganda nun. Parehas silang malakas eh. So kumbaga dikit round 1 dikit, Mot ako dun. Round 2 dikit pa rin, Tipsy D naman ako. Panoorin natin round 3. Tangina. Anyari. Tanginang yun. Isang buong round niya tungkol sa pagnanakaw. Eh di ba magnanakaw ka rin bading ka? Siguro nga magnanakaw akong rapper kasi galit ka. Matagal ko na daw sinusulatan tong tarantado. Anong akala mo sa akin? Walang buhay sa baba ng entablado? Kumayod buong taon kaya nagbabakasyon buong Nobyembre. Ikaw siningit ka lang sa plano. Pasensya na kung tunog ko mataas ang ere. Sinulat ko kasi to pabalik sakay ng eroplano. Kaya salamat sa piloto. Sinigurado na mahatid ko yung mga linya ko guaranteed. Pero masasabi bang successful yung landing ng eroplano kung ngayon meron tayong isang casualty? Oo, isang casualty. Pero meron pa sanang sequel. Kung di siya nagbawas ng screenplay. Dalawa sana kayong nasalanta ni GL kung di ka umatra sa three-way. Oh. Okay, ibang storytelling na naman to. Parang yung una, mga unang binanggit ni Tipsy D, yung umatras si Mot dati sa hamon niya, no? 1-on-1. Ngayon naman, 3-way, inatrasan ni Mot. Okay, so ngayon ko lang to nalaman. Hindi ko alam kung general knowledge na siya, pero may ganun palang senaryo, no? 3-way pala dapat. Hindi lang maganda yung pagkakasetup ni Tipsy D about sa aeroplano, screenplay, casualty, guaranteed, mga ganun yung setup. Pero nung binanggit niya na si GL, dun siya nagkaroon na or nakakuha ng crowd reaction. Siyempre GL yun eh. Mainit ngayon yung pangalan ni GL. Sa three-way! Oh! Di ba sinungaling? O ano? Nasa na yung hindi takot matalo? Yung nakikipag-ubusan ng hangin. Bistado na yung bata. Sinungaling! Sinungaling! Tangina, tapos si Apex. Tangina. Sinungaling! Teka! Sinungaling! Ubos hangin! Parang balon! Tangina. Sinungaling! Ubos hangin!
Parang balon. Inipan ng todo. The boy who cried wolf. Nilapahan ng lobo. Oo, aso. 3 ulo. Cerberus. Akala nyo ba masaya ako sa binigay nyo sa aking sumpa? Walang dignidad maging tagabantay sa tarangka ng hari ng tugma. Talunin nyo muna si Tipsy bago nyo labanan si Looney. O sige, lalapain ko lahat ng mga bubwet. Kikitilin ko lahat ng nagbabalak lumusot hanggang maubusan siya ng palusot at kalabanin ako ulit. Ganda, in-address din ni Tipsy Dion na mukhang pinapakinggan or nababasa niya yung mga sinasabi about sa kanya, no? Yung parang siya yung gateway papunta kay Looney. Kailangan matalo muna siya para makalaban ng mga to si Looney. Tapos ngayon sinasabi niya na parang dahilan lang yun para hindi siya bigyan ng rematch ni Looney. Pero sayang lang napuputol momentum ni Tipsy D or parang yung meron siyang mga poses na nakakaputol ng momentum. Kung natuloy-tuloy niya yun, hindi siya nag-stumble, mas malakas yung magiging dating nun sa crowd. Siyempre, Looney yan eh. Una, binanggit niya si GL, tapos ngayon si Looney naman, no? Ayun, tignan natin kung saan magtutuloy-tuloy ito si Tipsy D. Pero sayang lang nga na nag-stumble siya ng konti doon. Anong akala mo? Sunod na i-call out ko si Balakid at Batas? Hindi ako bitter sa pagkatalo. Ang sunod na i-call out ko yung mga bago. Bilis-bilisan yung magpalakas dyan na magkita-kita na tayo. Ganun lang hindi takot matalo sa mga bago nakikipagduelo. Ito, hindi na to magpapanggap. Ano ba namang aasahan nyo sa Jake Paul ng battle rap? Jake Paul. Oo. Jake Paul, yung yung dating Disney actor na naging YouTuber, influencer, tapos naging boksingero ng ngayon. No? Yung mga kinakalaban niya kasi sila Mike Tyson, nung ngayon matanda na si Mike Tyson. Yung recent niya nakalaban si Anthony Joshua, talo siya doon. Pero yun yung inaano nila kay Jake Paul. Yun yung reference dito ni Tipsy B. Kapatid siya ni Logan Paul. Mga YouTuber sila dati, sikat. Ngayon si Logan Paul nagre-wrestling. Si Jake Paul yun niya, boboxing. Veterano, Jake Paul ng battle rap. Oo, veterano, laban sa Young Stana. Tanong niya, paano ka tatagos niya? Pwes sa aking ammunition, x-ray vision, sa dibdib mo, tagos bra. Sunod na linya, nostalgic. Ano, bobo, tatagos ba? Ito'y Frieza sa planet Namek, kabilang globo na, tagos pa! Balita ko marami daw pumusta. Dito sa undefeated na palaging ready. Sa paligsahan palaging gutom. Baka nalilimutan nyo ako si Jerry, maiisahan ng daga si Tom. At ang aking patibong, balita ko babaero ka raw. Marami na nagsabi, pues gagawin kong paen, si Salome Salvi. Ipapatali ko yung paa at kamay habang suot mo lang ay panty, tapos papatugtugin ko yung lupaypay, ipapakantot kita kay Manggi! Girl! Alam ko naman na wala kang palag. Bawi ka next life! Buksan ang body bag. Oo! Ang baho na ni M-Site! Pinaalala pa ni Tipsy din na nasa loob pa rin ng body bag si M-Site. No? Tapos nandyan si M-Site, sigurado ako nanonood siya dyan. Kasi nakita ko yung mga pictures, nandyan si M-Site eh. Okay. Sayang lang, parang ito yung pinakamahinang round ni Tipsy D para sa akin, yung round 3 niya. Di pa siya tapos, pero yung umpisa niya tsaka papunta rito sa gitna, hindi lang ganun kasolid. Siguro dahil nga nagsa-stumble or nagpo-post-post siya, nawawala siya ng konti. Pero ayun, tingnan natin kung ano pa yung mga sasabihin niya. Nagkakatas patang ina! Wala man lang ako ni Guantes! Napakabaho!
Buti na lang, naka-face mask si Frick Sanchez! Ang bango ng face mask ko, ha? Yo! Ako na bahala dito! Welcome to the Freak Show! Ipapasok 2 ulo parang baliktaran na dildo! Pero teka, hindi naman pala kasya sa body bag tong si Bilbo! Gawan na lang natin ang paraan, brrr! Makina na chainsaw! Crazy energy! Hiwain ng pasigsag! Ito'y dissection ng anatomy! Pasok ka sa aking bag! May regalo si Tipsy D! Kahit wag na raw i-gift wrap! Fuck you sa PSP! Para to sa flip top! Napiyok pa eh. Parang tapos na si Tipsy D ron. Para sa akin, ito yung pinakamahina niyang round 3. Nag-try siguro ng bago yung pinasok niya si Frick Sanchez. Well, nag-try din siya nung round 1, yung ginaya niya si Zenlook tsaka MR Industria style. Pero itong round 3 niya, parang nakakuha lang siya ng mga reaction dahil nagbanggit siya ng mga, yun nga, GL, Looney, kabilang globo na taguspay, mga past lines niya na sumikat. Ano ba yan? Kabilang globo na taguspay, yung makina ng chainsaw. Doon lang siya nakakuha ng reaction. Mzite, yun. Yun lang, yun nagpalakas sa round 3 niya siguro. Pero ito yung pinakamahina niya round para sa akin. Round 3. Hindi ko lang kung tapos na siya, pero kung tapos na siya, panoorin natin yung round 3 ni Mott. Hindi pa. Kaya naman sa body bag ngayon, sila'y isasara ng magkatabi. Rest in peace, Brad! I have slain an enemy! First blood! At susulitin ko na kung ba't na parito. Ako rin nagtataka kung bakit na antala. Kung ayaw niyong ibigay si Carlito, edi tara dito, sinagtala! Okay, Carlito, si Sayad yun, alter ego niya yun sa mga surprise battles or alter ego battles. Sa si Nagtala, si GL naman yun. Round 3 game, last round, last round. May intriga pa. Grabe, wow. Yung babae ko, ang dami raw. Pwes, huwag ka mag-alala. Pagtapos kita sibakin, kasama ka na rin sa body count. Tsaka kahit imbento, sige. Insulto yun sa'yo, hindi mo ba naisip to? Kahit inisnitch ako ng babae, at least hindi sinabing maliit yung ethics ko. Maliit edits kasi ito yung angle ni Batas kay Tipsy D nung tinalo ni Batas si Tipsy D, no? Yung ex ni Tipsy D parang sinabi sa inisnitch na maliit daw yung edits niya or yung alaga niya. Yun yung pino-point out ni Mott dito or parang tino-callback niya. At least hindi sinabing maliit yung ethics ko. De, lakas talaga ni Tipsy. Talagang mahusay magsulat. Yung mga bara niya, sukat. Pero alam ko, kahinaan mo at yun ang pulgada ng burat. Pinapasabi pala ni Nela, liit ng ethics mo. Di ba si Gago nangarag? Sa reaksyon mo pa lang, napatunayan na agad. Pakisabi, malaki lang kiki niya. Parang nerdong naduwag. Tanga, sadyang maliit yan titi mo. Yun ang tanggapin mong maluwag. Pero sa mga laban niya na next, nagrebat pa yan ng Wex. At least daw effective, 2 na yung anak kahit 2 beses pa lang din nagsesex. Nak ng puta naman pre, parang ikaw na rin nagsabi na puro siya tanggi. Kung bihira mo madali, yun ay insultong mahapdi. Laging bitin sa'yo yung bebe, edi puro kalambi. Bitin sa'yo yung bebe, puro kalambe, lambe. Parte ng edits, tapos be, kasi nga, bitin sa bebe. Okay, Mott. Okay. Pati puro kalambi. Pati supling sinasama, kesyo effective, baka nga. Pero kung gusto mo kaming paniwalain, mag-isip ka ng tama. Hindi yung pag-usapang titi, biglang magpe-flex ka ng bata. Eh di ganun pa rin ibig sabihin, may maliit kang alaga.
Kasi tip sa latanga, pag-usapang private part, sensitibo, di mapigil. Gumagawa pang traprebat para sa ethics niya na little. Pati sa bars, dinadagdag mga ideya niya sa gigil. Kaya pala mulawag yung body bag kasi maliit yung sinisiper. Nakipagpataasan pa ng ihe kay Balakid. Teka, ba't napunta kay Balakid? Biglang nag-iba yung tema. Di rin naman nalalayo kung babalik ta rin yung letra. Nanliit ka dun sa Allen, may naliit ka rin nung Nela. Pero Baliktaran. Nela, yung pala yun. Yung pangalan ng ex yata ni Tipsy D yun, Nela. Allen, pangalan naman ni Balakid. Okay. Para sa akin, hindi lang din ganun ka-strong yung ganitong angle against kay Tipsy D. Parang umikot, magto 2 minutes no, parang puro edits lang yung angle, maliit na edits yung angle limot kay Tipsy D. Doon siya nag-isip ng mga lines na umikot sa angle na yon. Para sa akin, hindi lang siya ganun ka-effective. Tingnan natin kung saan magla-landing pa tong angle ni Mot dito. ang masakit dun, Repa, siniraan ka pa mismo dun sa bagong kumasta. Nagpasalo siya dun salo, parang kasong sumampa. Yung dati mong pares sa ibang burat kumanta. Parang due process, dumaan pa sa batas para lang husgahan ka. No, yung pala yun. Kasi nga, si Batas, in-expose yun nung laban nila ni Tipsy D. Tapos, si Batas, ewan ko, totoo ba yun? Si Batas yung sumibak sa ex ni Tipsy D. Nagpasalo. Tas sa lo nga, batas. Okay, due process. Tas dumaan pa sa batas. Okay. Okay, Mot. Okay. Kaya gaya na batas para lang husgahan ka. Kaya gaya ng laban mo kay Luni, malambot kahalata. Oo, Balakid, Batas, Marlod, sinadya akong magawa. Pinaalala mga talo para lalong madala. Ngayon siya naman yung panoorin yung yabangan nung wala. Kasi seryoso, mga bars mo puro lang fictional tapos taglish yung panloko. Habang pinatunayan ko yung lyrical, mapakulabo mano solo. Yung verse ko nasa regionals, puta si Ilman yung nagtono. Tagalog rap sa international, ngayon sinong tumagos sa globo? Samantalang Okay din, may mga nababanggit si Mot na nababanggit ni Tipsy D. So parang nagkokontrahan din sila. Yung kay Tipsy D, yung bago, yung round 3 din ni Tipsy D, yung kay, round 3 ba yun? Yung kay Looney, tapos yung, ano kala mo, babanggitin ko si Balakid at Batas, yung mga about sa tumalo kay Tipsy D. Tapos ngayon, binanggit siya ni Mot. Yung mga tumalo kay Tipsy D nga, si Batas, si Balakid, si Looney. Tapos finiflexan dito ni Mot si Tipsy D na pang-international siya, yung may kanta siya. And then, ginamit niya yung linya ni Tipsy D. Na sinabi rin Tipsy D kanina, yung kabilang sino yung kabilang globo na tagos pa. Kasi nga pang-international si Mot, diba? Okay. itong si Bobo ang tagal nung tumagos sa globo. Samantalang tong si Bobo ang tagal-tagal na rito. Malapit na magretiro, puta wala pa rin pang intro. Kahit i-check nyo mga video, wala man lang snippet na mapasilip sa madla. Puro beat lang yung kanya. Ngayon, paano ka naging genius kung wala kang lyrics ng kanta? Ano? Puro na lang pasilip ng produkto? Mga tricks sa pagluluto? Panis naman sa skills kung usapang hip-hop pinupunto. Kasi puro ka lang vid mga ingredients tinuturo. Ako no need na ng tips, may taga-mix ako sa studio. Music ko sinasaulo, listener mas dumadami. Naiimbitahan ko lagi. Hanggang bate lang yung chainsaw, ako sa gig lumalagari. Kaya nga bihira na sumali. Okay, dito na siya nakaka-build ng momentum, no? Hindi ko lang natripan yung umpisa dito ni Mot, yung pala hanggang gitna niya siguro. Siguro yung mga first 2 minutes and a half niya na about sa lit edits angle ni Tipsy D. Dito pa lang nag-start talaga kumuha ng momentum si Mot, yung nung bin-ring up niya na yung walang kanta si Tipsy D, pang battle rap lang siya. Na-mention na siya before, pero tingnan natin kung saan magla-landing tong ano ni Mot, angle ni Mot dito kay Tipsy D na to.
Kaya nga bihira na sumali sa battle, madalang na sumabak. Partida ikaw yung naging wanted, pero ako pa rin mas hinahanap. Ubus yung ticket dun sa barracks, puno yung venue na malawak. Pero kung di ako kalaban mo, malamang hindi yan lalaganap. Kaya di rin uubra sa akin yung chainsaw mo na hawak. Di mo madadaan sa brrr, yung mas malakas pa rin humatak. Yung time travel mong pakulo, pinaglumaan na scheme. Yang capsule mong nabuo, nagawa ko ng mas magaling. Pero hindi kinakalawang, wala pa ring hinto yung stream. Pakinggan mo kanta kong ginto, yun ang tunay na time machine. Ikaw, ano pang ambag mo sa scene? Ano pang ambag mo sa scene? Kung ang layo na sa sining nung ibang trip mo't alam. Ako yung pagiging undefeated, pwede kong i-give up o mag-sit back na lang. Kasi yung talent ko di lang pang-battle at bilang hip-hop lamang. Ikaw di ka nagra-rap bilang rapper, nag-flip top ka lang. Okay. Ganda ng momentum dito ni Mot, yung pag-build up niya tapos pag-flex niya kay Tipsy D, at the same time nagagamit niya yung mga linya ni Tipsy D na sumikat against dito kay Tipsy D as weapon, no? Yung makina ng chainsaw, nasabi rin siya ni Tipsy D kanina, sikat na line siya ni Tipsy D. Time machine, tapos yung nakakaisip siya ng mga creative ways kung paano yun magagamit, at the same time na-flex yung sarili niya. Ganda. Lagari, malakas sumatak, solid yung mga yun. Tuloy natin. At yan ang sampal ko pabalik sa sentimiento niya nung ahon. Keso hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang. Yung mga isip nyo nalason, pues balik ta rin natin yung tanong at ibalik ng naaayon. Ikaw, kung dito ka na nga lang magaling, ba't hindi ka pa rin nagcha-champion? Yun yung tingin kong pumatay kay Tipsy D dito. Para sa akin lamang na si Mot sa round 3, kahit di pa siya tapos. Ganda ng punto niya. Yun, nagamit niya yung mga lines ni Tipsy D against sa kanya. Solid. Tapos ang ganda pa ng mga setup ni Mot. Pati yung pag-build niya ng momentum. Pati yung punchline overall. Yung downside lang sa round 3 ni Mot is yung unang 2 minutes and a half niya. Yung elite edits angle ni Tipsy D. Hindi lang kung ganun kalakas yun. Pero ang ganda ng mga naging ender dito ni Mot. Padulo niya. Tuloy natin. Kaya anong genius daw? Anong genius daw? Wala yan. Sinupalpal yung kabukahan. Tung mahilig sa imaginary punchline, sinampal ng katotohanan. Bago ako matapos, gusto ko lamang bumalik kung saan ako nagsimula. Flip top kung gusto nyo, kung binyagan, ilabas niyo yung pari ng tugma. Ayan na. Ayan yung tingin ko na parang best way para i-end yung ano niya. Yung kasi obvious na rin na siya yung lamang sa round 3 eh. So, ang ganda ng pagkaka-call out niya rito kay Looney kasi si Looney na yung tingin kong next step pagkatapos ni Tipsy D. Then, yun din yung iniisip ng karamihan, di ba? Para masimentohan talaga yung ano ni Mot bilang GOAT. Ayun, ang ganda. Lamang si Mot round 3. Hindi ko lang kung malinaw sa inyo yun, pero para sa akin, malinaw yun. Ganda ng mga pinunto niya nung huli dito. Solid yun, sinampal lang katotohanan. Kasi totoo nga rin naman, yung sinabi ni Tipsy D na nag-champion ka lang kay MZite, ba't si Tipsy D kung sa battle rap lang magaling, di ba? Ba't di siya nag-champion sa mga tournament? Tapos por dos, talo sila ni Sinyo. Isa buhay, nalaglag din siya kay Looney. So, ayun. Ganda ng pag-flex dito ni Mot, may karapatan talaga siya. So, round 1, Mot, sobrang dikit. Round 2, dikit lang din, Tipsy ako. Round 3, ito hindi dikit kay Mot ako dito. Ganda ng laban na yun. Sarap siguro manood ng live dito. Pero yun, alam naman natin lahat panalo dito si Mot. 5-0 yung boto, pero para sa akin, dikit lang naman kahit 5-0. Lakas din ni Tipsy D. Panoorin pa natin mga ibang uploads, like yung kay Lipcram Katana, upload ko yan. Tapos comment kayo kung anong trip nyo mapanood pa. Let's go! Salamat!